i-share ko to sa inyo. Ang sabi sa akin ni Zaldico, sa panaginip ko, sabi niya, Maharlika, sabihin mo kay Inday Sara, okay, na kailangan pigilan niya ang kabangagan, ang pagigipit ng mga bangag. Dahil hindi siya pauupuin kahit sa 2028. Kapag nag-survive si Bangag sa 2028, sabi ni Zaldico, sa panaginip ko, malabong matatanggal natin siya. Kasi yun talaga ang plano nila ni Romualdez. At sa panaginip ko, sinabi ni Zaldico, right? Kaya sa panaginip ko, ang sabi ko kay Zaldico, nasaan ka? Nasa Portugal ka ba? Hindi, wala ako doon, Miss Maharlika. Nasa Paris ka ba? Wala rin ako doon. Kaya doon sa panaginip ko, sinabi niya na wala siya sa Europa. Alright, so ay mga kababayan, si Madam Maharlika. Meron na namang pasabog, eto matindi yung kanyang panaginip. Na panaginipan si Zaldico. Naalala niyo ba si Attorney Harry Roque? Actually, ginawa ko ng reaction video yung kahapon. At meron din siyang pasabog tungkol nga dito sa plano ng mga bangag daw, di umano. Na eto si BP Sara ay plano daw, di umano, ipagurgur, no? Planong ipapatay dahil natatakot sila na kapag si BP Sara ang naupo, malamang ganun nga talaga, no? Natatakot sila kapag si BP Sara ang naging presidente natin, may kalalagyan talaga sila. Kaya naman mga kababayan, no? Dapat talaga itong ating Vice President magdoble ingat. Magdoble ingat kasi hindi natin masabi. Baka kung natatandaan nyo, noong nakaraang taon ba ito na tinanggalan siya ng ng mga security, binawasan, 'di ba? Binawasan siya. Unti-unti nilang inaalis nung panahon pa ni sino ba yung pinalitan ni Marbil? Si Azorin yata 'yun. 'Di ba? Tama ba ako? Tama niyo na lang ako kung mali ako. Na inunti-unti nilang alisan ng si BP Sara kasi matagal na daw yung plano na yan bago pa nagsalita si BP Sara noon, no, na kung saan nga sinabi niya kapag siya ay pinatay o may pumatay sa kanya, meron na siyang pinaghabilinan na tao na ipaghihiganti siya. Alright? Ngayon mga kababayan, mukhang nagkakatotoo o mukhang may katotohanan ito kasi base sa panaginip ni Madam Maharlika, ay alam niyo naman si Madam Maharlika pag nagbibigay ng ganyang klaseng yung panaginip niya na yan, totoo yan Pwedeng nakakausap niya talaga si Zaldico sa totoong buhay. Di ba? Pwedeng nagkakaroon na sila ng komunikasyon nga ni Zaldico. At itong si Attorney Harry Roque, maaring galing din kay Zaldico yung kanyang impormasyon. No, kaya may katotohanan ito. Kaya dapat talaga doble ingat si Vice President Sara Duterte. Okay, so ito tuloy natin itong panoorin itong pasabog na ito ni Madam Maharlika. Pero bago ako magpatuloy o bago tayo magpatuloy, isang paalala lang ho sa lahat ng mga viewers natin, sa mga Duterte supporters na talaga namang nandyan palagi, baka naman pakihingi ng isang like dyan. At isubscribe nyo na rin ang aking YouTube channel kung hindi pa kayo nakasubscribe. At pakipindot ng notification bell para pag may mga upload ako no-notify kayo, no? Ma-update ko sa mga latest pasabog ko rin. Okay, so pakinggan natin ito si Madam Maharlika sa kanyang panaginip na kahindik-hindik, gila-gilalas, kagimbal-gimbal. So sa panaginip ko, even yung iba pinasabog natin galing yun sa panaginip. Yung talagang pasimuno, okay? Yung pasimuno para kidnapin si Pangulong Duterte. Talagang si Bangag, si Romualdez, yung pamilya niyan ang nagplano. Kasi tama talaga yung sinabi ko sa inyo na tatanggalin ang mga Duterte sa political spectrum. Kaya makinig kayo, Day, Inday Sara. Ito, panaginip ko to, Day, Makinig kayo sa lahat ng nagmamahal sa bayan. Magiging Marcos 2.0. Kaya pala dito sa Los Angeles,
Meron ako inatina nung bangag-bangag pa ako, no? Mga bangag-bangag pa, bangag supporter pa ako. Dito lang yung mga naging kaibigan ko. Pero syempre, buisit na sila sa akin ngayon dahil nga minumura ko na yung putang inang botomesa na si Bangag Jr. Kaya pala, kung babalikan nyo yung aking mga pictures nung nakaraan, although na take down na, tinake down na ng mga bagag yung Maharlika na may and to Facebook na more than 1 million subscribers. So, ang nangyari doon, ang kanilang karatula, Marcos 2.0. Hindi ko na-realize siya noon. Akala ko lang, Marcos 2.0 as president. Pero ang plano nila, sabi ni Zaldico sa panaginip ko, Marcos 2.0. Sabi sa akin, Maharlika, you have to tell to your viewers na Marcos 2.0 is hindi sila aalis sa pwesto. Tagayahin nila, ang tatay nila, i-impeach Inday Sara, itatry pa rin nila, then babaguhin pa rin nila, magta-charter change pa rin sila bago mag-20. Yan ang sabi ng panaginip ko. Kaya kayong mga abogado, kayong magagaling, kayong may power, kayong may pera, na ngayon pa lang, okay? Kailangan ninyong lumabas at magsabi kung ano talaga ang stand nyo. There's no time for you guys na maglaro-laro. Kaya nga, di ba, sabi ko, Senator Bongo, sabi din sa panaginip ko, tutugisin ka. Di ba, si Senator Bato, tinutugis sila. Ikaw, Senator Bongo. Lahat tayo, di ba, si Kiko Barzaga. Di ba, lahat tayo. Ang number 1 nila, ako ang tinugis dahil ako yung mouthpiece ng taong bayan. Ako yung tagangak-ngak ng mga panaginip at ng mga sinasabi ng puting ahas. Di ba? So, kailangan yung kumilos. Hindi ako nagbibiro dito. Hindi ko isasangkalan ng alindog ko kahit sa panaginip ko kung hindi magiging totoo ang mga panaginip ko. Alright. Imagine mo, sabi ko nga, si Zaldico po, kinasuhan ako. Pero hindi ako nagalit yan. Hindi ako nagalit sa kanya personal kasi sabi ko, hindi ko naman siya kilala. Ang kinagagalit ko lang sa kanya noon na yung mga illegal na ginagawa niya, which is, yun nga, nakipagsabuatan siya kay Bangag. But since nagsalita na siya, okay, then kailangan magsalita na siya ng tuloy-tuloy na. Actually, to be honest with you, doon sa panaginip ko, kasi sinabi ko kay Zaldico, naawa ako sa kanya. Mali Mali kasi yung pinasok niya may mga anak kasi siya Siyempre, nanay din ako. Halos kaedad ko yung asawa niya. Okay? Magkaedad kami nung kanyang asawa. Di ba? So, doon sa panaginip ko, sinabi ko, naawa ako sa inyo. Hindi ako nagagalit sa inyo kahit kinasuhan ninyo ko, ganyan-ganyan. Pero naawa ako doon sa mga bata kasi wala silang peace of mind. At least ako may peace of mind ako mga pakungkalangga. Kasi I can go anywhere. Pwede ko mag-shopping, mag-enjoy, mag-coffee, mag-party, mag-swimming, kung saan na gusto ko, di ba? Pero look at Zaldico. Kaya sinabi ko yun sa kanya, sa panaginip ko. Nasi ko, naawa ako sa iyo kasi nagkamali ka ng inaniban. Pero hindi ko rin siya masisisi kasi hawak sa liig. Di ba? Marahil kung si Zaldico ay hindi pumayag sa mga gusto ng mga bangag, ay baka sinira na siya noon pa. So, kumbaga hostage siya, wala siyang choice. Di ba? So, yun lang ang sinasabi ko. Okay, so ayun ha. Mga kababayan, itong sinasabi ni Martka. Meron din ako mga napapanood na video at comments na babasa. Yung sinasabi nga na Marcos 2.0. Akala ko talaga dyan, parang 2.0, di ba, senior, ngayon junior. Hindi pala yun ang ibig sabihin. Ibig sabihin, Marcos 2.0, extend talaga nila yung pamumuno ni BBM, no? At mukhang aabutin pa yata ng kung magtatagumpay sila. Kasi may mga nakipabasa ako comments extend PBBM for 20 years, 30 years, 40 years, ganun no? Sabi ko, puta, pag umabot pa ng 20 years baka wala na, kawawa na ang Pilipinas. Lugbok na ang Pilipinas. Yung 3 taong panunukulan pa nga lang, lugbok na tayo, di ba? Paano pa kaya kapag umabot pa ng sana mga kababayan talaga, no, magkaisa ho tayo. At sa 2028, wag ho natin hayaan, kung totoo man itong plano nila na ligwakin si BP Sara, wag natin hayaan na magtagumpay sila. Di ba? Dahil isa lang naman ang hinahangad natin, ang may mamuno sa atin na talagang totoong may malasakit sa ating bansa, sa ating mga Pilipino, yung tayo ay iaahon sa kahirapan.
tingnan nyo nga nangyayari ngayon. Ang dami pa rin ng mga tanga, mga bobo, mga inutil na mga supporters nila na nagbubupilit na nagbubulag-bulagan. No? Pinaniniwala nila na talagang best president itong si BBM. Wala nga tayong makitang masasabing, yung sinasabing ng best president eh. Saan ba? Yung best sa pang-aangkin ng tulay, ng proyekto na sinimula ng panahon ni Pangulong Duterte na kung saan ang nagpondo nun ay ang Republic of China. Yun ba? Yun ba ang pan? Alam nyo, na marami pa rin tayong mga kababayan na mga inutil. No, siguro mga 10 sila kasi mas marami tayo. Milyon tayo mga kababayan. At eto nga ang panaginip ni Madam Maharlika no, na sinabi ni Saldico na plano daw ipagurgor si BP Sara. Yun din ang sinabi ni Attorney Harry Roque, kaya dapat talaga doble ingat si Vice President Sara kasi nga ho, pwedeng totoo, pwedeng gawa-gawa lang, pero syempre, mas naniniwala ako doon sa sinasabi na plano ipagurgor. Kasi kung babalikan natin yung na tinanggalan si BP Sara ng mga security, di ba? Naalala nyo, tinanggalan siya ng security, unti-unti na nilang tanggalan. At may mga kababayan nga tayo, mga supporters na nagbubuluntaryo na mag-security kay BP Sara. Doon pa lang, sabi ko parang yun nga talaga ang plano nila, ipagurgor si BP Sara. Kasi nga, kapag si BP Sara ang naging presidente sa 2028 at naalala ko nga rin, sabi ni Trillanes, na kapag nakasurvive si BP Sara sa 2025-2026, at nakatakbo siyang presidente sa 2028, ay tapos na ang kaligayahan nila. Tapos na ang maliligayang araw nila. Sigurado. Sigurado, magsisilayasan na sila. Okay? So, tuloy natin itong pasabog ni Madam Maharlika, mga kababayan. Pakinggan natin to. Ito yung part 2 ng video. Malingan lang. Kasi wala naman kaming perang mali-maleta. Okay? So, yun yung pagkakaiba ko kay Saldico. Kaya, sana, sa panaginip ko uli, kakausapin ko siya na you have to straighten up your life, especially sa mga anak mo. Diba? Tama yung ginawa niya. Okay? Tama yung ginawa niya. Sinabi niya na ang magnanakaw ay si Marcos Jr. Ang magnanakaw ay si Sandro Marcos. Yun, insertions, maleta, alam nyo na yan. Diba? Itodo niya ng lahat at i-redeem niya yung sarili niya. Yeah? Kung ano man yung nakuha niya, isoli niya. Sabi ko nga, panatilihin niya na lang kung anong meron siya. But again, hindi siya magiging absuelto dito. Kaya sa susunod kong panaginip, Saldico, okay, makipag-cooperate ka na lang. Not sa mga bangag, okay? I challenge you. Mag-VPN ka, mag-interview tayo. Ibuhos mo lahat. Sabi ko, wala akong galit sa'yo na eh. Di ba? Wala na akong galit doon sa ginawa mo kasi, kumbaga na-redeem mo na nung in-expose mo ang mga bangag. So, hindi ikaw ang pinakautak ng pagnanakaw, kundi ikaw ay ginamit nila. At para kang trapo, para kang basahan na after kanilang napakinabangan, tinapon ka na. Okay? Sabi ni Rukit, nag-ari-arian na sila sa Pilipinas kasali na ang mga Rimulya. Sinabi din yan ni Saldico sa akin, sa panaginip ko. Sinabi ni Saldico na pinangako daw ni Rimulya, yung 2 Rimulya na yan, na ilagay siya ni Bangag dyan sa ombudsman, at tatapusin niya si Inday Sara. Illegal man yan, ano magawin yan, tatapusin si Inday Sara. Sinabi ko na yan sa inyo. Pero sinabi yan ni Saldico, kinonfirm yan ni Saldico sa akin sa panaginip ko. Sabi ko, padasal niyo, managinip ulit tayo. Diba? Nilimasan nila ang pera ng bayan. Sino po protektahan ko? Yung friend ko, tinanong ako, Maharlika, loko-loko din to kaibigan ko. Kunyari, may nalulunod na bangka. Okay? Sabi ganun, may nalulunod na bangka, tapos, ang nakasakay si Lisa Tanas at si Amy Marcos. Sinong ililigtas mo? Punyeta, sabi ko naman, dahil mo naman pwedeng tanong, yan pa. Sabi niya, sinong ililigtas mo? Mamimili ka lang ng isa. Sabi ko, ilulubog ko silang 2. Sabi ko, ilulubog ko yung 2 Judas. Tapos sabi niya, kung si Saldico at saka si Bangag. Sabi niya, kung si Saldico na nalulunod at si Bangag. Kasi kinasuhan ka ni Saldico. Sabi niya, si Bangag, hindi ka kanasuhan pero gumamit ng proxy. Sinong ililigtas? Sabi ko, ililigtas ko si Saldico. Okay? Ililigtas ko si Saldico, ilulubog natin si Bangag. Kasi yung kaso ang Saldico, hinaharap ko naman yan. Okay? Ililigtas ko si Saldico. Pag si Bangag, tsaka si Saldico, ililigtas ko siya. Bakit? Marami pa siyang pwedeng i-release. Di ba?
Marami pa siya pwedeng Marami i-release. pa siyang Katulad na alam. ginagawa dyan sa mga Kapatid. mag-asawang Diskaya. Tatanungin niyo ako, sinong ililigtas ko? Si Diskaya mag-asawa o yung mga hayop dyan sa Kongreso? Ililigtas ko yung Diskaya kasi hindi sila yung pinakamagnanakaw eh. 'Di ba? Ang ilulubog natin, katulad niya yan, si Garjola, 'di ba? Sino pa yung mga dyan? Momo, lahat yung mga in-expose ko sa inyo. Sabi ni Maria, wag ka mabangungot, ma'am. Si Trillanes talaga kasabwat ni Bangag. Okay? Yan talaga. Senator Bato, Senator Bongo, yan si Trillanes talaga ang kasabwat ni Marcos Jr. At yan ang alamin nyo, na si Trillanes ay mayroong ginagamit, okay, na pass. Di ba? Meron yan. Sinabi doon sa panaginip ko, mga kababayan, ito okay? Panaginip to okay? Panaginip. Sinabi doon sa panaginip ko na si Trillanes ay may papers parang envoy. Katulad ng ginawa kay, sino yun? Si Michael Ma. Di ba? Si Michael Ma, special envoy to China, pero walang black and white. Si Trillanes pag nagta-travel, ayon sa panaginip ko, ay binibigyan ng may hawak siyang papeles, I don't know, envoy ba yun? Na parang part siya ng government, pero undeclared. Para magawa niya yung inuutos ni Satanas at ni Bangag. Okay? Di ba? So yan. So yan ang alamin ninyo, mga abogado dyan. Hanapin nyo yan. Tignan ninyo yung mga travel history ni Trillanes kasi yan yung sinasabi sa panaginip ko eh. Yung mga puting ahas ko, di ba? Pumapasok na sa panaginip ko. At by the way, sinabi pala ni Zaldico sa akin, sa panaginip ko, tapos yung panaginip namin para kaming nasa Thailand yung location. Malay mo, nandun si Zaldico. Pero wala siya sa Europa. Wala sa dyan. Okay? Wala sa dyan sa Portugal. Sa panaginip ko, malay mo. Diba? Sabi ko sa'yo, alam ko actually kung nasan si Zaldico. Pero hindi ko sasabihin. Diba? May Intel Fund, yung mga jutang ginimes na yan. Bakit hindi bakit speculation lang ang ginagawa ni Remulla? Bakit? Ngayon, makinig kayo. Kaya mag-abang kayo dito sa mga susunod na panaginip ko kasi sabi ko kay Zaldico doon sa panaginip ko, lagi kang pumasok sa panaginip ko para mahaba-haba yung tulog ko. Kaya sabi ko nga, wala siya doon. Wala siya sa Portugal. Yung mga nagpa-interview doon sa bilyonaryo, yung chismosa doon, huwag kayo magpapaniwala doon. Okay? Parang may inggit lang yun, parang marites lang yun. Napanood ko yung babae doon. Wala po si Zaldico sa Portugal, wala siya sa Europe. Gusto niya ba sabihin ko kung nasaan? Isolid niyo muna yung mga lemaleta, mga bangag, ibigay niyo sa taong bayan. Sasabihin ko sa inyo kung nasaan. Malay niyo. Pero hindi ko sasabihin yun. Over my alindog. Ngayon pa na pumapasok na si Zaldico sa panaginip ko. Okay, ayan ang panaginip ni Madam Maharlika, no, na kung saan nga ito si Zaldico ay kanya na panaginipan. At matindi ang mga pasabog ni Madam Maharlika, lalong-lalo dito sa buhay ni BP Sara kasi nanganganib nga raw ang buhay ni BP Sara. Kung kay Attorney Harry Roque ay hindi panaginip, galing sa informante, kay Madam Maharlika naman ay galing sa kanyang panaginip na kung saan nakausap niya si Zaldico. Pero syempre hindi totoong panaginip yun. Maaring totoo nakausap niya talaga si Zaldico. Okay. At eto nga pala mga kababayan, meron din akong nakita ang post, no? Na hindi ko maalala kung sino yung na sinasabi nga na sa 2028 daw nagsanib puwersa na ang Pinklawan, Dilawan, sabagay Dilawan tsaka Pinklawan, isa lang yan tsaka mga ululyalista. Kaya si Sara daw ay hindi na mananalo. Sanib puwersa na raw sila. Totoo naman kasi talaga, nasanib puwersa na yung mga yan. Kasi ang purpose talaga nila, mga kababayan, itong Pinklawan, Dilawan na yan, ang purpose talaga nila, makabalik muli sa pamumuno. So, parang inaano lang nila yan si BBM. Inuuto-uto lang nila yan. ang sabi pa nga pagka na nila si BP Sara kasi plano yata nila uli mag-file ng impeachment sa 2026. So, pag nagtagumpay sila dyan, next target nila si BBM na. Yung kanilang may pera din naman yung mga Pinklawan. Kaya nila makapagsabahin kaya pinapasakay lang nila yan si BBM. Kaya nga si BBM may masyadong tiwala sa kanila Hindi alam ni BBM na may plano pala yung mga Pinklawan na yun. Alright, so ayun hanggang dito na lang muna ang aking reaction video sa mga bago pala sa channel ko.
ako po ay nakikiusap sa inyo na sana po ay suportahan niyo po itong balita ni Kuya Rans TV na hindi pa po monetize kasi nagkaroon tayo ng problema sa channel, no, na demonetize po tayo. Pero December 21 baka sakali kung loloobin ng Panginoon makabalik muli. Ako po ay nakikiusap sa inyo, isang like, isang subscribe at pakipindot na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga video na ina-upload ko. Maraming salamat. Ingat po tayo. God bless. Bye-bye.